Hey, mukhang masaya yung kagabi, ah. Based on what I am hearing earlier today, mukhang marami kayong na-enjoy ng mga games. So, but ngayon, back to ano tayo, ano? Back to our topic, session 3 na tayo, and we will go to Hebrews 13. Alam niyo naman yung aklat ng Hebreo, di ba? Yung Hebrews 13, sinulat ito ng isang writer, possibly si Paul, pero mas marami sigurong naniniwala na hindi si Paul ito, pero mahalaga ang mensahe, holding fast sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng impluensya ng mga Judaizers siguro na umuusig sa kanila. Ang mensahe ng Hebreo ay hold fast. No? Talagang kumapit kay Jesus, huwag kayong bibitaw sa gitna ng maraming mga pagsubok. At ngayon ay nasa huling chapter tayo. Hebrews 13, mga kapatid, tingnan nyo. Yan, ang pag-aaralan lamang natin ay verses 5 to 6. Dalawa lamang talata ito. Subalit tingnan natin, or actually isang talata lang, verse 5, pero basahin natin 1 to 6. Ano, para mas makita natin. Ito yung parang mga miscellaneous injunctions, commands, and admonitions ng writer. So verse 1, parang application na in a way. No? Verse 1, let brotherly love continue. Okay, secondly, do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you also are in the body. Let marriage be held in honor among you, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Actually, maganda rin topic yan for a singles conference, okay? But let's move on to verse 5. Keep your life free from the love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Tayo muli manalangin ulit. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos sa ating pag-aaral sa umagang ito. Manalangin tayo, mga kapatid. Our Heavenly Father, truly we're blessed to be here in this camp. Salamat sa mga nakaraan ng mga pangangaral kahapon. Thank you so much for the time of fellowship. Salamat sa kalakasan even now as we wake up this morning. At dalangin namin, may the Holy Spirit truly rules in our hearts and minds. And indeed, may your words be fastened, and that we may be doers and not only hearers. Ito po ang aming mga dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maaaring maalala nyo, some of you, yung tinatawag na Aman Futures. Ring a bell? Okay, kung medyo matanda na kayo, it will ring a bell. Okay? Kung medyo Gen Z kayo, baka hindi. Then, 2012, sumiklab or nabuksan o nabalita, one of the largest scams in Philippine history. Yung Aman Future, nangako, if you invest 100,000 pesos, in 8 days, 8 araw lang, you will have an interest of 25,000. 100,000, 25,000, isang linggo lang halos. Totoo ba ito? No, sabi nga nila, kahit may gold mine ka, hindi ito mangyayari. Pero believe it or not, 15,000 investors ang naniwala. 15,000 ng mga Pilipino and losing 12 billion in 2012. Mas malaki na ngayon yung value ng pera na yon, ano? Maraming naniwala. Alam natin kung ano ito, ano? Pyramid scam ang tawag dito. And it is as old as history. Simulat matagal na itong ginagawa, and yet people are victimized again and again. What is the reason? Now, sabi ng article na ito from the Inquirer, it is because of greed. Greed, no? Kaya palagi may nabibiktima. Dahil gusto mong yumaman ng biglaan, gusto mong magkaroon ng maraming pera in such a short period of time. No? And of course, we realize na ito, as sinners, we have this predisposition to want money. No? To earn money, to gain money as quickly as possible. Kaya maganda yung topic natin ngayong umagang ito ng napili ng mga organizers na tingnan natin in terms of how we handle, what is our attitude towards money,
At ito nga ang makikita natin sa text natin ngayon na binigay dito na sumulat that we should not love money negatively, but rather be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Kaya ang mensahe natin ngayong umagang ito is that we must remember that the Lord Jesus frees us from idolizing material things. The Lord Jesus frees us from idolizing money or material things, even as He grants us genuine contentment. No? So yan yung dalawang aspeto ng ating mensahe. The Lord Jesus frees us, pinapalaya tayo sa pag-ibig, sa pera, sa mga material na bagay, habang pinagkakaloob niya sa atin yung grace of contentment, no? Yung genuine contentment from Him. So 2 puntos lamang ngayong umagang ito. Una sa lahat, pansinin natin yung utos diyan, flee from the love of money. No? Flee from the love of money. Verse 5 sa ating text, keep your life, free from the love of money. So kahit anong panahon na yon, ay yung mga tao noon, hindi pa naman ganun kauso yung pera, na kagaya nung alam natin. No, yung mga pera noon, mga coins na mga, kumbaga, pinokpok-pokpok lang, tapos hindi pa ganun wala pa sila nung paper money na kagaya ng alam natin, pero may pera na rin. At dito, ang sabi ng sumulat, ay natural na nasa at nagmamahal tayo Parang ina-assume na, na meron tayong affinity. Di ba? Affinity, meron tayong natural inclination na gusto natin magkapera. Siguro kung magso-survey tayo ngayon at maging honest tayo, sino rito ang ayaw yumaman? Yung ayaw. Ayaw magkapera. Meron ba ritong ayaw? Di ba? Alam mo, meron akong nakausap, mayaman siya taga Makati. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, Rodel, sabi niya sa akin, napansin ko minsan yung driver ko, mayaman siya, malungkot. Alam mo, ginawa ko, binigyan ko ng 1,000. Biglang tumawa, sumaya na. Sabi niya, yan ang ginagawa ko. Pag may nakikita ako malungkot, bigyan ko lang ng 1,000. Siguro gusto niyo makilala yon, no? Pakilala ko sa inyo. Di ba? Okay? Pakilala ko sa inyo. Di ba? Na-realize ko lang, reflecting, oo nga, merong element of truth doon sa kanyang ginagawa. Bagamat di niya alam ang Bible, pag nga naman nabigyan mo ng pera ang isang tao, kahit malungkot, somehow tatawa at sasaya. Di ba? So, meron tayong ganung natural affinity. So, money itself, gaya ng alam na ninyo, I'm sure, review ito sa marami sa inyo, money itself is not evil. Pero kagaya nga ng ating nabasa, the love of money, kaya sabi ni Pablo, 1 Timothy 6 verse 10, di ba, ganito rin, for the love of money is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. No? So the love of money, ito raw yung naglalayo sa pananampalataya, pinag-uugatan ng maraming kasamaan. The love of money. So, when money becomes an end in itself, that becomes a problem. No, money is a means. Sabi nga nila, using money, if you use money like a slave, okay yun. But if you become the slave of money, something is wrong. Sabi ng marami, at ito rin ang in essence sinasabi nito. Kaya nga sabi niya, free. Keep your life free. Free. Kasi minsan may enslaving effect yung pera. Huwag kang paalipin. Lumaya ka. No, free from the love. Even at that time, sa kanilang society, ay marami na rin nagnanasang magkapera at yumaman. Kaya dito, pinaalalahanan sila ng writer ng Hebrews, lumaya kayo. Huwag kayong paalipin dito sa salapi. Free yourself. And so, mga kapatid, ang unang application natin sa inyo bilang mga singles, guard your heart against the love of money. Yan ang napakahalagang bantayan ninyo. Lalo pat bata pa kayo, you're starting your career, some of you are finishing your studies, some of you are now just sort of in the fast track of your career, umuunlad kayo, you're beginning to see the fruits of your labor, your hard work. Ngayon, kumikita na kayo, you can afford things na dati hindi nyo kayang i-afford. Siguro hindi mai-provide ng mga parents nyo, but now, wow, I can buy this, I can buy that, I can have the latest cellphone.
Siguro yung iba sa inyo, you can even buy a motorbike or even a car. And so, life seems to be good. Pero kailangan maging maingat tayo because our economy, sadly, is what I would call an economy of covetousness. No? Yung ekonomiya natin ay nakasalig o nakaangkla, it's founded on the idea of more and more. No? Kaya nga palaging may bagong model yung cellphone. Hindi nyo ba napapansin bakit every year naglalabas? No? Di ba? Pwede namang every 5 years. Right? Kasi useful pa naman yung ginagamit natin. And of course, alam natin that they're so very crafty in the way they do this. No? Parang hindi isa-isa na lang ilabas yung mga new features. No? Para palaging may bago. So there is that, yung materialism, ng tawag natin, yung over-consumerism, over-consumption. 10 signs, sabi ng isang article sa crosswalk.com, 10 signs that you love money. Alam niyo yung number 1? You're obsessed with becoming rich. No, kung ngayon meron kayong obsession, sana ganito, pag talagang yumaman ako. Number 2, you never have enough. No, you have 1 shoes, okay na. 2 shoes, okay pa rin. 3 shoes, siguro okay pa rin. Pero 10 shoes, oops, baka, sana wala akong pinapatamaan dito. Ano? Baka meron sa inyong metin. I'm not implying na necessarily kasalanan yon. Don't get me wrong. Pwedeng marami kayong sapatos dahil iba-ibang larangan ng buhay na inyong kinagagalawan. And therefore, iba-iba dapat yung inyong suot. I don't know. But my point is, kung yung puso natin is never enough, sabi ng article, delikado yan. Isa pa, you're becoming a show-off. Yeah, show-off. Keeping up with the Joneses, tawag natin. No? You just want to have something so you can feel that you belong. No, to the elite, for example. At sabi nga dito, ang ating fashion trend ngayon ay hindi na lang yung keeping up with the Joneses, yun yung kami. But that's so old. It's actually keeping up with, sabi ng article, with the Kardashians, the Hollywood crowd, the YouTube crowd na pwede nyo nang panoorin kahit nasan kayo. Nung una, yung kapitbahay mo lang ang kinakumpara mo. Pero ngayon, yung buong mundo na ang nakikita nyo. And therefore, even sa fashion and even, sa mga bagay. Isa pang article ang nagsabi na isang palatandaan pa, or yung kanina, yung sa crosswalk, ang isa pang palatandaan, you're tempted to sin in that the love of money can lead you, sabi dito, sa mga sinful gain. Sinful gain. No, maaaring cheating, pandadaya, shortchanging, kung may mga customer kayo, padding your expenses para lumaki, para mas malaking makuha, etc., etc. And in another article, one other mark is spending beyond your means. Ayan, red flag yan. Kung palagi kayong may utang sa credit card, and speaking about credit card, of course, alam niyo naman ang dapat, no, di ba? Hanggat maaari, kung gagamitin niyo yan, di tayo nagbabawal, pero kung gagamitin niyo yan, dapat palaging yung binabayaran para walang interest, at the same time, convenience lang talaga. Pero kung napakalaki na nung utang niyo, palagi niyo itong ginagamit dahil gusto niyo makuha na yung wala pa kayong pera, medyo delikado yan. Mag-ingat tayo. Spending beyond our means. Gambling and high-risk investments. Ayan, pag ito na nga, yung Aman Future, high-risk investment, gambling. Pag ganito yung lifestyle natin, something is wrong. And para sa inyong mga singles, the following could reveal love for money. Not necessarily, but possibly. And so examine yourself. For example, you have no time for relationships because you are too occupied with earning money. No, wala akong panahon Wala akong busy. No? Ay, trabaho. No? So wala kayong panahon sa mga quality relationships. No? Not necessarily with the opposite sex. Okay? Don't get me wrong. But of course, kasama na rin yan when it comes to church, fellowship, relationships. Hindi ka maka-attend ng mga fellowship. Wala kang malalim na kaugnayan sa ibang tao, sa church. Kasi nga, you're always out there looking for money. You do not want to get married because of money. Now again, kahapon, narinig na natin. No? Hindi naman sa ibig sabihin nito ay babaliwalain natin. Mahalagang consideration, of course, yung finances. Pero kung ayaw lang natin mag-asawa because makakramp yung lifestyle natin. No? Enjoy na ako, single ako I can spend whatever I like to or whatever I like to buy. I have all the freedom in the world. Bakit ko naman o mag-aasawa, mahirapan pa ako niyan. No, dalawa kami, bubuhayin ko, etc. So, or do you enjoy material things so much, yun nga, that you don't want to give it up?
No? Masyadong hindi mo ma-give up. Kahit na, for example, it means growing in the faith, having deeper relationships, or you do not want to marry someone who is poor. No? Ayoko mag-asawa kasi ang hinahanap ko yung medyo merong kakayahan. Kahit lalaki kayo o babae, both ways. No? Or vice versa, ang hinahanap nyong mapapag-asawa ay yung meron ng magandang trabaho o kaya merong kabuhayan. So, medyo delikado yan. Pag masyadong napakahalaga sa atin. Now again, it will spawn a lot of questions probably. Of course, may Q&A naman tayo. Doon natin sagutin yung ibang tanong. Pero for now, tingnan natin ito. Colossians 3:5, sabi ni Paul, "Put to death therefore what is earthly in you." Ano yun? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness. Covetousness, which is what? Idolatry. Idolatry. Pagsamba ito sa Diyos-Diyusan. So the moment you catch yourself, as you examine yourselves, the moment you catch yourself, that money is becoming an overriding, that money is enslaving, that money is becoming your master, that you are bowing down to the demands of money in your life, wake up. Wake up. No? Because you may be already in love. Not with someone, but with what's in your pocket, your money, or in your bank account. At sana kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, may you repent of this sin. No? Kung ito na yung nagiging trend ng buhay natin, kung ito na yung kinahuhumalingan, this is what's tempting us, what's occupying most of our time, napapabayaan na yung ating personal quiet times and devotions. We are neglecting keeping the Sabbath. Yan ang topic natin kahapon. You are not resting enough, but you are burning yourself down and tiring yourself out. Sana magsisi kayo. Magsisi tayo. Kilalanin natin na ito'y pag-ibig sa pera, which is idolatry. Pero kung may kinakausap naman tayo dito na hindi ka pa isang mananampalataya, maaaring isang bisita ka lang dito at naimbitahan ka, well, praise God, andito ka at nakikinig ngayon. Sana siyasatin mo rin ang sarili mo. No, am I in love with money? No, ito ba yung mahalaga sa aking buhay? And of course, as we have seen, may mga palatandaan yan. Is your life revolving around money? Are your major decisions always about money? Lahat ba ng mga consideration natin ay tungkol sa pera? Of course, again, we're not saying na huwag natin dito i-consider, but if it is the overriding concern, if it is the parang kumagang main driver of the main decisions in our lives, then we have to realize na baka wala pa si Jesus sa ating buhay. Baka idolatrous tayo. We are worshiping an idol, money. And that is why we cannot commit ourselves fully to the Lord Jesus Christ. Sana ngayon magsisi kayo sa kalalagayang ito, sa inyong pagiging makasalanan, sa inyong pagsamba sa Diyos-Diyusan. And may you come to the Lord Jesus Christ in repentance and faith. Sana magtanong kayo, umonsulta kayo, maghingi kayo ng advice sa inyong mga kapwa nyo campers, even sa mga pastors na nandito, that you may come to the Lord Jesus Christ. So, yan ang una, negative, ano? Do not love money, flee from the love of money. Pero ano yung ipapalit natin? Well, sabi rin sa ating text, part 2, verse 5b, keep your life free from the love of money. So, ang ganda, ano? May negative. Huwag mong gawin to. Pero kailangan meron tayong gawin. Ano yun? Be content, okay, with what you have. So, flee from the love of money. Pursue contentment in what we have. Ating hanapin, habulin, ating sikapin, pagkat ito yung solusyon na binigay sa atin ng banal na kasulatan. Now, when we say, be content with what you have, kaagad-agad, let's clarify that. We're not saying na yung mga Kristiyano ay kailangan mamuhay ng merong paghihirap or poverty, that all of us should not attain to have some kind of possessions. Hindi natin sinasabing dapat pag-attend nyo sa next camp, medyo butas-butas yung inyong pantalon, medyo yung hindi na uso,
No, 10 years ago pa yung fashion na suot nyo. Di ba? Huwag tayo titingin sa ating katabi at mag-iisip na, uy, para namang may pera ito. Lover of money. Of course not. So, huwag tayo magbibintang. At huwag tayong titingin sa ating katabi. No, so we're not saying na all kinds of ng pag-advance materially ay mali. Di ba? Okay? Hindi rin natin sinasabi na be content with what you have, na huwag na kayong magtrabaho ng mainam. Pa-easy-easy na lang tayo. Kontento na ako eh. No? One time, meron kang isang Kristiyano, nakausap ko. Tagal na, decades ago. Sabi niya, Pastor, kontento na ako eh. Ito na lang yung buhay ko. Okay ba to? Ikaw, kung yan ang tingin mo. Pero yun nga, talagang hindi na siya nag-advance sa kanyang buhay. At nagpaganong-ganon na lang. Ngayon, decades later, siyempre, in a way, nagsisisi siguro siya. Dahil napabayaan niya, hindi siya nagsikap. So again, we're not saying na huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magpakagaling sa inyong work, or that any kind of ambition is wrong. Hindi naman masama mag-ambisyon. Nag-aaral ako ngayon, siyempre gusto ko makagraduate ng college. Pag nakagraduate ng college, gusto ko magtrabaho. Siguro, pag nakapagtrabaho na ako, gusto ko rin kumuha ng law. Gusto ko maging lawyer. And so on. No? So, okay lang na magkaroon kayo ng mga goals in life. Hindi ito necessarily masama. So long na hindi ito dahil sa mahal natin ng pera. Kasi maganda rin talaga nagpaplano. In fact, the scripture very clearly says na kailangan maging masikap tayo. No, 'di ba? Go to the ant, you sluggard. No? Ang daming mga paalala sa Proverbs, Colossians 3:23, whatever you do, work at it heartily as to the Lord. Even yung mga slaves, kailangan magsikap for the Lord, not just to please men. Okay? So hindi ito necessarily masama. So contentment ay hindi ito yung parang yung parang fatalistic ka na okay, tanggapin ko na lang lahat, kontento na ako. 'Di ba? Parang ganoon. No, it is actually, kung titingnan natin dito, ang dahilan sa contentment na ito ay yung satisfaction natin sa ating Panginoon, sa kanyang pangako sa atin. Kasi ang sabi sa ating talata, be content with what you have, for. Napansin niyo yun? May dahilang ibinigay. Meron tayong contentment, satisfaction, linking to the message yesterday, we can rest. Why? Because I will never leave you, no, never forsake you. No, yun ang dahilan kung bakit tayo pwedeng maging kontento at satisfied. Sa anumang buhay meron tayo. At alam natin na yung, marami sa atin siguro nakakaalam na yung original na Greek wordings nitong talatang ito, I will never leave you nor forsake you, meron daw diyang 5 negatives na para bang yung ating kinakantang how firm a foundation, naalala niyo yung hymno na yon? That soul, though all hell, should endeavor to shake, I'll never, no, never forsake. So parang gano'n ang ibig sabihin dito. It's a very strong, talagang emphatic na parang isinisigaw. At hindi naman original sa Hebrews yan. Paulit-ulit yang nababanggit, even in the Old Testament. Naalala nyo, nung mamamatay na, malapit nang mamatay si Moses, Deuteronomy 31 verse 6, sabi ng Panginoon, for the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Kay Joshua 1 verse 5, I will never leave you nor forsake you. No? So talagang sinasabi ito ng Panginoon sa kanyang bayan, palagi. Ina-assure niya na hindi tayo iiwan niya. At sabi nga ng iba, maybe it has become proverbial. No, alam nyo, parang naging proverb na. Di ba yung mga palagi natin naririnig parang proverb na? Baka parang ganito raw, ang nangyari sa talatang ito? I will never leave you nor forsake you. And therefore, you can be content. No, hindi dahil sa dumami yung pera natin, dahil we attained our ambition, and therefore, pag niisip natin, pag nakuha ko yun, pag nakuha ko ito, pag nakarating na ako doon, pag kagaya na niya ako, talagang kontento na ako. No? Minsan yan ang iniisip ng iba. Pero, pansinin natin, it is an argument not on economic status, hindi yung may narating ka na, kundi the basis is the character of God. Kung sino ang Diyos. Kung ano yung pinangako ng Diyos.
Huwag kang mag-alala. Pag ikaw ay nag-aalala at mahal mo ang pera, kasi di ba kaya mo mahal ang pera? Because of the things money represent and can buy. No? Yun naman ang pera. Hindi naman yung pera mismo, but it's really the power of money to allow you to buy or do certain things. Pero dito, ang sinasabi natin, sinasabi ng writer, is that it is not that should give you peace and contentment. It is rather the very words of God. I will never leave you nor forsake you. So kahit gano'n kayo naghihirap, mga Hebreo, kahit na kayo pinag-uusig, pati mga ari-arian nyo ay kinukuha na, you have not resisted to the shedding of blood, I know, sabi ng writer, pero still, kayo ay talagang nagdudusa ng matindi, even the plundering of your goods. Alam nyo, contentment ay dapat nasa inyo. Bakit? Sinabi ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. And so, mga kapatid, anong application nito sa atin? Well, ang question is, are you living a contented life? No? Are you living? Ask yourself. Examine yourself at this very moment. Okay? Sabi nga, ATM, at this moment. Anong inyong pakiramdam? Are you living basically a contented life? Of course, we're all sinners. And therefore, we are still discontented so many times. But if you look at the general, sabihin nating level or general trend ng inyong buhay, can you say na, well, more or less you're a contented person. Okay? Not perfect, for sure, pero andun yan sa ating mga buhay. Kasi alam nyo, yung pagiging covetous, yung love of money, ay talagang dahil yan sa pagdududa sa Diyos. Kasi nangako na ang Panginoon no? Kaya maganda yung sinabi ni Pablo, 1 Timothy 6 verse 6, siguro alam nyo na rin to, but godliness with contentment is great gain. Ayun yung great gain. When you have godliness and contented ka sa buhay mo, ayun yung magandang situation. No, parang yun ang talagang gain na napakahalaga. So we should find, but yun nga, many times, nahuhulog tayo sa discontentment. Aminin natin. No? Kahit kami, mga pastor, alam na mga pastor yan, may mga panahon na diskontento rin kami. No? Maaring hindi lumalago yung gawain, maaring hindi naliligtas yung sinishare ng salita ng Diyos. So there are so many reasons, pero ito nga, when it comes to material things, pwede tayong maging discontented. Alam nyo, meron sinasabing money anxiety. Narinig nyo na ba yun? Money anxiety. Baka hindi pa, pero siguro naranasan natin. Sabi dito sa article sa helpline.com, money anxiety happens when you worry about your income or fear something bad could happen with your finances. Ayun pala, yung money anxiety. Worried ka dahil sa income mo. O kaya baka may mangyari sa iyong pera. But money anxiety, continues this article, money anxiety doesn't necessarily mean you have no money at all. No, baka iniisip ng iba, ano yan? Kasi naman ako, wala talagang pera. Siguro pag may pera ako, hindi na ako mag-worry. Pero sabi ng article nga na ito, you could make an income you consider perfectly decent and still fret about your mortgage. Pwede kumikita ka na dissenting income, pero worried ka pa rin sa mga bagay-bagay, kagaya ng rental, or worry about losing all your savings to an unexpected medical bill or other expense. So yung money anxiety ay na-afflict ang marami ngayon. No, merong, alam mo, di mapakali, you're restless, you're parang worried a bit, parang there's that niggling doubt in your mind because of some possible monetary loss or even some work or finance-related issue. Sabi ni Spurgeon, the great preacher of the last century or so, you say, sabi niya, if I had a little more, I should be very satisfied. If I have a little more, konti na lang, satisfied na ako. You make a mistake, sabi ni Spurgeon. If you are not content with what you have, you would not be satisfied if it were double. Doblehin pa man yan. Kung hindi ka kontento sa meron ka ngayon, kahit madoble yan, hindi pa rin kayo makukontento. At yan ang siguro kagandahan ng mga matatanda ng kagaya namin na puti na ang buhok. Somehow nakita na namin ito sa aming mga buhay.
No, na sa paglalakbay namin sa buhay, ilang beses na kaming sabihin nating nabigo. Na akala namin, pag ito, nakarating ko, okay na, pag ganun. But, you keep chasing. Parang sa Ecclesiastes, vanity of vanities. No? You keep chasing the wind. You keep chasing vapor. Wala naman nangyayari. And it's so important to note, sa Philippians 4, verse 11, yung sinabi ni Pablo, not that I am speaking of being in need, for I have learned. Napakaganda ng salita na yun eh. Kasi kung wala yun, medyo parang nakaka-disappoint. Paano ba to? Paano ako makakakontento? Sabi ni Paul, I have learned in whatever situation I am to be content. So, pwede pala itong matutunan. Hindi ito something na parang magic. Nabuti pa siya, kontento. Ako, hindi. Kasi personality ko talagang ako eh. Gusto ko palagi sisikap. Gusto ko talaga palagi may ambisyon ako. Well, sabi ni Pablo, apparently, siya rin ay hindi kontento nung una. Verse 12, sabi niya, I know how to be brought low. I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. I have learned. No, at dito nga rin sa Philippians 4, sinabi niya, di ba? That my God will supply all your needs. I can do all things through Christ who strengthens me. Again, in the context of trials and siguro mga tribulations na kanyang mga hinarap, I have learned. And so, mahal na kapatid, sa pananampalataya, kung ito ang problema mo, parang hindi ka kontento, you're aspiring ng sobra, kumbaga, this is already eating you, affecting your spiritual life, affecting your relationships with the brethren because of too much devotion to your career and earning more and even more, you can learn. You can learn. Godliness with contentment. Yun ang great gain. Yun ang gusto natin sanang hanapin. At napakaganda rin na sinabi ni Jeremiah Burroughs sa kanyang famous Puritan paperback or Puritan book, The Rare Jewel of Christian Contentment. Siguro nabasa ng marami sa inyo ito. Sabi niya, you worship God more by contentment than when you hear a sermon. Grabe, no? Or spend half an hour or an hour in prayer, or when you come to receive a sacrament. These are only external acts of worship. Bakit kaya niya sinabing ganito? But contentment, sabi ni Jeremiah Burroughs, is the soul's worship to subject itself thus to God by being pleased with what God does. It is an inner worship. You're subjecting yourself. Oh Lord, my triune God, whatever you want to do with my life, I will be content. I will rest in your good plans for me. Ayun daw ang matinding worship. Because you are committing yourself wholeheartedly to Him and His Word. Remembering what He said, I will never leave you nor forsake you. And so, believers in Christ, be countercultural in this area. Be countercultural. We are living in an economy of covetousness. Yan ang ekonomiya natin, yung nagda-drive sa economy natin to consume more and more. Sana pakinggan natin sinabi ni John Wesley sa kanyang isang sermon on the use of money. Sabi niya, if we may summarize, earn all you can, save all you can. Okay? Earn all you can, save all you can, give all you can. At alam natin ang buhay niya, no? Bata pa siya, Phoenix niya, mabubuhay ako, ito lang. Kahit na yumaman si John Wesley, by God's grace, umunlad siya, hindi nagbago yung kanyang ginagasta. Yun pa rin. And the rest of his money, he gave to various causes. Ayun ang kanyang sinabi. At here's a thought experiment na nabasa ko lang din naman, no? Sabi nitong isang writer na ito, imagine din daw natin na for every soul na ating akayin sa Panginoon through the gospel, mag-evangelize tayo. Kunwari lang,
No? If we will give you $1,000 for every soul na maaakit nyo sa Panginoon, kayo ba kaya magsisikap na mag-evangelize? Di ba? Oh, 1,000, ang laki noon. Baka yung iba may engganyo. Kaya sabi niya, bilang parang application, posible ba ito na gagawin natin yung isang bagay para sa pera? Pero para sa Panginoon, di natin magawa. Takot tayo mag-evangelize. Ayaw natin. Pero pag may pera, okay, tatapangan ko na. 1,000 Di ba? Oo nga, no? Parang thought experiment, di ba? Ano ba talaga yung ating devotion sa Panginoon? When the money dangled before our eyes can push us to do something na ayaw natin gawin dahil walang bayad. And so, mga kapatid, having been saved by Christ, yan ang ating paalala, be content. Be content. A.W. Pink said this, contentment, sabi ni Pink, is the product of a heart resting on God. Again, linking the message kahapon tsaka ngayon. Resting on God. Pag meron kang pagpapahinga sa Diyos, you will be content. Sabi niya, it is the blessed assurance that God does all things well. Your assurance na hindi ako gagawa ng masama ng aking Diyos. In fact, He does all things well. And is, even now, sabi ni Pink, even now, making all things work together for my ultimate good. Ayan ang contentment. Magkakaroon tayo ng contentment. Pag tayo'y namamahinga, and this is the ultimate rest na hinahanap natin. Yung namamahinga na tayo sa ating Diyos at sa Kanyang salita. And so in summary, mga kapatid, I hope ating narinig yung ating gustong ipagdiinan dito, that the triune God is an ever-present helper. He will never leave us nor forsake us. And therefore, be content. Be content. Huwag tayong padala. Huwag tayong paalipin sa pag-ibig sa pera at sa mga bagay sa mundo na ito. Naway mamahinga tayo sa karakter, sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Alo kayo. Ari. I'm perfectly content. Kahit may mic o wala. Okay? I'm resting on the promises of our Lord. Okay. Ano ba na may isang hari? Na yung haring ito, ayon dito sa kwentong ito, ay abalang-abala or balisang-balisa. He's so worried. He's so restless. He's trying to find peace and contentment. Kaya sabi nung kanyang mga advisors daw, ayon sa kwentong ito, hanapin yung tao. Hanapin yung isang tao na pinakakontento sa kaharian. Kunin yung t-shirt ng tao na yon at mahal na hari, isuot nyo yung t-shirt na yan. Diyan kayo magkakaroon ng contentment. And so pinahanap sa buong kaharian. Lahat ng mga opisyales, hinanap yung taong pinakakontento para makuha yung t-shirt niya at para masuot ng hari. At siguro, gaya ng alam ng iba sa inyo na nakarinig ng kwentong ito, nung makita nila yung pinakakontentong tao sa kaharian, wala siyang t-shirt. Walang t-shirt hubad. And yet, kontento siya. Kontento siya. So, hindi yung kayamanan, hindi yung material ang nagbibigay ng pagkakontento, kundi ito yung kaugnayan natin sa Diyos. And if you are a Christian this morning, and even though we are, in a sense, naked before Him, we have been clothed with the righteousness of Christ. And being in Christ, we can be content. Pagkat siya nagsabi, I will never leave you nor forsake you. And what is true riches if not to have Christ? To have that relationship, that salvation, that we can look forward to the last day, the sounding of the trumpet, when the most contented person will be you and me. Because we are not only in Christ, we will be with Christ forever and ever. And God will be our God. And we
will be His people. Tayo manalangin, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, may you truly forgive us for us so many times being discontented, pining, aspiring for things that others have to advance materially in this world. Lord, may you rebuke our hearts. At sana nga tulungan nyo kami to find rest and contentment in that we are in Christ and therefore we have all. Ito po ang aming mga dalangin. In His most precious name, Amen.